So, isa ka rin ba sa mga taong naniniwala na kung dry yung ilong ng aso mo ay may sakit na? Ako din noon, ang akala ko pag dry yung ilong ng aso ay dehydrated siya. Pero syempre, alam na natin ngayon, hindi pala. Hindi ko alam kung saan ko natutunan yon, pero basta sinasabi nila noon sa akin na pag dry yung ilong ng aking aso ay dehydrated ito. Hindi ko alam kung saan nanggaling yun, pero sa video ito, pag-uusapan natin about dry nose. Pag-aasapan natin about yun. So, sa mga hindi nakakakilala, ako nga pala si Leilani at ako ay isang licensed veterinarian. So, like a Hellcat. hindi ko alam kung saan ko natutunan ito. Basta ang alam ko noon, pag dry yung ilong ng aso ay dehydrated siya o kaya naman may sakit. Pero pala hindi totoo yon. Isa itong myth, hindi katotohanan at hindi dapat paniwalahan. Ina-explain niya kung bakit may gantong paniniwala. So, noon daw, nung common pa yung sakit na distemper, ay maraming aso yung nagkakaroon nga ng distemper. At isa sa mga signs ng distemper is yung hyperkeratosis o kaya naman yung pagdadry at saka pagkakrak ng kanilang mga nose o kaya yung pads. Pero syempre naman, di ba, mas obvious yung ulong, kaya yun yung usually napapansin. At mapapansin yung mga dry at saka crack na nose sa mga asong may distemper. Kaya syempre, pag i-compare mo sa mga asong healthy na walang distemper, ay hindi naman cracked o kaya dry yung kanilang mga ilong. Kaya sinasabi nila dito nanggaling kung bakit may belief na ang mga asong dry, yung nose, ay dehydrated o kaya naman may sakit. Pero hindi pala. Yung pagkakaroon ng dry na nose ay maraming factors din ang nakakaapekto. Yung mga ibang aso, nakababangon lang nila, medyo mapapansin na medyo dry yung nose. O kaya naman masyadong malamig yung weather, hindi sila nagsisweat. Kasi sa mga aso, ginagamit nila ito as temperature regulator. So, yung mga aso, hindi kagaya ng mga tao na nagsisweat through the skin. Yung mga aso, nagsisweat sila through yung paws nila o kaya yung nose nila. And usually, panting yung ginagawa nila para ma-regulate yung heat. And may ibang aso rin na syempre mas dry yung ilong nila kaysa sa mga kasama nila. Kaya wag mabahala masyado or wag natin kung as a sign of health yung ilong ng ating mga aso kung dry ito or basa. Syempre iba na naman pag yung aso natin is basang-basa yung ilong niya kasi may nagkakaroon siya ng runny nose. O kaya naman, dry na dry yung ilong niya and then may accompanying signs pa. Nagsusuka na siya or nagtatae. Pag ganun, syempre, possible na meron talaga sakit yung aso natin. Pero pag normal naman yung aso mo, wala namang other signs, ay baka dry lang talaga yung ilong ng aso mo. And then, seasonally din naman kasi yan. Kaya wag masyadong mabahala pag medyo dry yung ilong ng kanilang mga aso. Kasi ako din, naniniwala ako doon. Pero syempre, ngayon, natuto na tayo. So, thank you sa mga nanood hanggang ngayon. Show your support. Ay, show your support. Anong kulay ng t-shirt ko? Paki-comment naman. So, thank you.